Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Na po, at kamusta po ang bawat isa? Nasaan man kayo ngayon, nasaan man ang bawat isa ngayon ay hiniling namin ang iyong maayos na kalagayan. Yan, panibagong linggo, panibagong pagkakataon na makapakinig ng salita ng Panginoon sa hapon na ito. Samahan niyo po ako ngayong hapon sa pagsisimula ng bagong topic. Yan, welcome po ang bawat isa dito po sa Bible study natin everyday. Ito po sa Rhema Philippines. Ayan, samahan niyo po ako ngayong hapon sa pagsisimula ng ating bagong topic. Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin. So Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa hapon na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin. At sa hapon na ito, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita, hayaan mo na ikaw ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isip nang sa gayon, Panginoon, patuloy na marinig namin yung nais mo na sabihin sa bawat isa po sa amin. At itago mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw ang siyang patuloy na magsalita at ang kapahayagan ng salita mo lamang, Panginoon, ang siyang mahayag sa hapon na ito. So, samahan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. Puri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon. Ayan. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, sa nanonood ng live sa hapon na ito. Ayan. Ayan, meron po tayong topic. Ayan, nakita natin nakalagay po diyan, 9 things that profit. Ulitin ko po. 9 things that profit. So yun, doon pa lang sa title ay makikita na po natin yung mga bagay na pag sinabing profit, ito po ay yung mga bagay na ginagawa natin na nandoon na may nakukuha tayo or meron tayong pakinabang o sa mga nagnenegosyo. Ito po ay tinatawag na tubo o kita. Amen po. Ayan. Dito po, 9 things that profit. Yon. Una po, nakalagay dito, sabi niya ay righteousness. Yan po. Righteousness. Dito po sa Job chapter 35 verse 8. Ayan, makikipagbukasan po tayo. Dito po sa MBB, nakalagay, basahin ko po. Simulan po natin sa verse 7. Wala kang naitulong sa kanya sa iyong pagiging matuwid. Wala kang nabigay kahit bagay na maliit. Ngunit nagkakasala kay kapwa mo ang nagdurusa. Sa paggawa ng mabuti, natutulungan mo sila. Yan po, ito po yung tungkol kay Job. Alam po natin yung kwento ng buhay ni Job. Amen po. Na wala ang lahat sa kanya. Family, yung wealth, yung health niya, nawala. Ayan, sabi dyan sa number 1, righteousness, o pagiging matuwid, o makatuwiran, matuwid. Ayan. Si Job po, ayon po sa description ng Biblia, siya po ay, ang Lord po mismo yung nagsabi sa kanya na ang taong ito ay matuwid at wala siyang katulad sa daigdig. Pero alam nyo, sa kabila ng pagiging matuwid ni Job, sabi ko nga kanina, nawala yung family niya, yung health niya, yung wealth niya. Pero sa kabila nito ay nanatiling matuwid si Job. Nanatili siyang mabuting tao. Ang tingin sa kanya ng Diyos ay matuwid, di po ba? At sabi nga niya, wala siyang katulad sa daigdig. Bakit? Kasi tapat siya.
At sabi niya, sinasamba niya ang Panginoon, mabuti siyang tao. Ito po, nawala ang lahat sa kanya, meron siyang 4 na kaibigan, at ang natira sa kanya ay isang ungrateful na asawa. Ano po? Itong mga kaibigan na ito, pero imbes na damayan siya, sinisisi pa niya. Sinisisi niya pa si Job dahilan sa pagiging matuwid ni Job, kaya daw nangyayari yung mga bagay na yun sa kanya. Dahilan sa matuwid siya, ang sabi ng mga kaibigan niya, kakamatuwid mo yan eh. Di po ba? Pero alam niyo po, ito po natira sa kanya isang ungrateful na asawa. Ano po? Ayan. Na tinuturuan niya si Job na sa kabila ng wala nang lahat sa kanya, pero alam tinira sa kanya yung isang asawa na napaka-ungrateful. Ano po? Ito po sabi niya, ba't di mo pa sumpain yung Diyos mo? Di ba? Alam natin yung kwento na yan. Sabi niya, pagiging matuwid niya ang dahilan bakit nawala ang lahat sa kanya. Pero alam niyo po, malalaman daw ang totoong motibo ng tao or totoong ugali ng tao. Lalabas daw yun sa panahon na dumadaan siya sa mahirap na sitwasyon. Lalabas ang totoong o tunay na pagkatao ng isang tao sa panahon na nahihirapan ito. Amen po. At itong time na to, si Job, alam mo, pero si Job po hindi kailanman nawala ng pananampalataya sa Diyos. Kahit sa panahon na nasa kanya na ang lahat ng rason, ano po, para gawin ito. Pero nanatili po siyang matuwid. Nanatili po siyang righteous. Bakit? Kasi alam niya na ang Diyos ay sovereign. Alam niya na yung Diyos na pinaglilingkuran niya ay sovereign. Na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen po, hindi nawala yung pagiging righteous ni Job. Ngayon, anong nangyari? Ano po? Later sa buhay ni Job, ibinalik lahat times 2. Ibinalik lahat ng nawala sa kanya. Mas higit pa. So yun po, number 1 na righteousness. Hindi nawala yung pagiging matuwid ni Job sa kabila ng lahat. Dahil doon, nagkaroon siya, nakuha niya yung profit, bandang huli. Nakuha niya, nandun yung pakinabang, andun yung, nakuha niya yung kapalit ng pagiging matuwid niya. Nakuha niya yung, kumbaga, bumalik sa kanya, higit pa Di po ba? At masasabi natin na hindi sayang. Ano po, hindi sayang yung, yung pagiging, pananatili niya na righteous siya. Pagiging righteousness. Ano po? Ito po yung number 1 sa 9 things that profit. Number 1, sabi niya dyan, righteousness. Ayan. Katulad po ni Job, naniniwala po ako na tayo po ay dadaan dun sa mga pagkakataon na, alam niyo yun, mahirapan tayo. Pero, wag mawawala yung pagiging matuwid natin. Dahilan doon, napiplease ang Diyos sa mga bagay na ginagawa natin. At ito po, ulitin ko, later sa buhay ni Job, ibinalik lahat. At nanatili, alam kasi ni Job na yung Diyos na pinaglilingkuran niya ay sovereign. Na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amin po, at yung pagiging matuwid ay hindi nawala sa kanya. At may profit, may balik, kumbaga may pakinabang. Amen po. So number 2 po, dito po, sa Proverbs chapter 14 verse 23. Yan, basahin ko po. Kawikaan, dito po sa MBB, Kawikaan chapter 14 verse 23. Yan, sabi niya, ang bawat pagsisikap
ay may pakinabang. Ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Number 2, dito po all labor. All labor. Lahat ng gawa natin, lahat ng mga ginagawa natin, sabi niya diyan, mga trabaho, gawain, lahat ng mga bagay na ginagawa natin, especially para sa Panginoon, hindi sayang. At sabi niya, dun sa, naalala ko yung live ni Pastor kahapon, sa 1 Corinthians 15:58 po. At sabi niya doon, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Po, yan. All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Ano po? Sabi niya dito, yung mga hard work natin, yung mga effort natin, eh, sabi niya dyan, may pakinabang. Hindi sayang. Ano po? Sabi ni Pastor kahapon, na yung buhay natin, ano po, ay dapat nakasentro sa ministry. Ano man ang dinadaanan mo, magpakasipag ka. Hindi sayang yung effort. Stay ka lang sa paglilingkod. Alam niyo po, naniniwala po ako ng bawat isa po dito ay lingkod ng Panginoon. Ang bawat Kristiyano, lahat po tayo may work. Lahat tayo may gawa. Lahat po tayo ay may trabaho. Okay po? Sabi niya dito, all labor. Lahat ng paggawa. Lahat ng trabaho o gawain o lahat ng task. Lalo na sa ating mga lingkod ng Panginoon. Alam niyo po, ito ay, sabi niya, may profit. May profit, may pakinabang. Hindi ito nasasayang. Katulad ng sinasabi sa Galatia chapter 6 verse 10, ay alam niyo, sabi niya, huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong magsawa, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi sabi niya, sa takdang panahon, sabi niya, ay aani kayo. Sa takdang panahon ay mapapakinabangan mo yung mga effort na ginagawa mo, yung trabaho na ginagawa mo, lalo na sa gawain para sa Panginoon. Amen po. Ayan. Ulitin ko po dito po sa Proverbs o Kawikaan, chapter 14, verse 23, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang. Ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang lahat ng pagsisikap natin, lahat ng effort na ginagawa natin, lalo na para sa Panginoon, sabi niya dyan, ay may pakinabang. Ito ay hindi nasasayang. Amen po. Dito po, sa mga susunod na araw, meron pa po tayong mapapakinggan. Meron pa po tayong maririnig dito na mga bagay o 9 things that profit. Ito yung mga bagay na mapapakinabangan mo. Ito yung mga bagay na kapag ginawa mo, merong pakinabang na hatid sa'yo. Merong balik sa'yo. At alam niyo po, tayong mga lingkod ng Panginoon, lahat ng ginagawa po natin, ito po yung advantage natin. Kasi bakit? Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay meron itong balik sa atin. Meron itong pakinabang sa atin. Meron itong profit. O ito yung mga benefits na, kumbaga, makukuha natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. At yes, katulad ni Job, dadaan ka sa mga mahirap na part ng buhay mo, mahirap na sitwasyon. Pero sabi nga ni Pastor kahapon, stay ka lang. Stay ka lang. Bakit? Kasi sabi niya, sagot kita. Amen po. Ayan. Dadaan tayo talaga sa mahirap na may mga pagkakataon. Sabi niya, dahil sa hirap, mapapaluhod ka na lang. Pero hindi ka tuluyang babagsak. Bakit? Kasi doon pa lang sa pananatili mo, andun na yung tagumpay mo. Kaya may tagumpay kasi may laban. Amen po. At sa paggawa po natin, sa gawain ng Panginoon, laban po yan. Kapag ka andyan na nagstay ka, yun ay tagumpay mo na.
Amen po ba? Yun lang po yung ma-share ko sa hapon po na ito at abangan pa po natin yung mga kasamahan natin. Meron pa po silang i-share sa mga susunod na araw. Ano po, na yan. So, sige po, close po natin sa prayer. Salamat Panginoon sa mga bagay na tinuturo mo sa amin. Sa hapon na ito, Panginoon, salamat dahil alam namin, Panginoon, na yung mga bagay na ginagawa namin para sa iyo ay hindi sayang. Alam namin, Panginoon, na sa takdang panahon, kami ay aani. Kami ay makikinabang, Panginoon, kung hindi kami magsasawa. Kaya, Lord, kapag nahirapan kami, Panginoon, patuloy, O Diyos, na patatagin mo kami at palakasin mo kami ng Espiritu mo na nanahan sa amin. Salamat, Lord, sa mga salita mo sa hapon na ito at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po sa bawat isa po sa atin at magandang hapon po muli.